Umpisahan po natin mga kababayan. Ako, eto na naman po yata. Mukha na naman pong may balita. Nakudita na naman mga bossing. Mukhang meron na naman silang palalabasin. Pupunta po sa EDSA. Tapos wala naman. Ang hilig nilang ganon, ano? Sasabihin, marami nang pupunta sa EDSA. Sandamakmak na yung pupunta sa EDSA. Tapos makita natin yung nasa EDSA, lalabing 7. 32. Lamang pa yung mga vlogger na kaya lang nagpupunta dahil merong mga palipad na nakukuha doon sa kanilang live. Oh, baka sabihin ninyo, Mark Ramos, ikaw ay naiinggit lang dahil madami silang nakukuhang palipad. Kung ako naiinggit, di binuksan ko na, tinurn on ko, naka-on na yung mga super chat natin, super sticker na. Kaya nga naka-off para walang palipad. Yung mga kinikita ninyo, mas maigi doon sa mga kamag-anak ninyo, doon sa mga anak ninyo, sa nanay, tatay nyo, palipadin. Oh, matutuwa pa yan. Sasabihin, ang bait-bait ng anak ko. Oh, di ba? Ruben Gorospe, shoutout sa'yo. Eto ho, mga kababayan, pakinggan muna natin. Naku, alam nyo po kung sino ang nagbalita, mga bossing? Semenay. Oh, Semenay. Pakinggan nyo ho. Junior Administration. Yan. Ang tawag nila kay Pangulong Bongbong Marcos dito, Marcos Jr. Ang lupit, ano? Yung isa, yung reporter nila, si Mondehar. Pakinggan nyo mga kababayan. Ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan. Ayan, binasag na po ng achuchuchu, Military Incorporated, blah, blah, blah. In short, mga retired na naman. Mga retired na naman ho, mga kababayan. Yun na naman. Yung mga wala na sa pwesto. Yung mga kasamahan na naman ni Dado. Oh, Yummy Lies. Shoutout sa iyo, Don Mariano. Yun, paulit-ulit to, mga kababayan. Ang ganda ng pangalan, ano? Binasag na po ang katahimikan ng mga achuchuchu. In short, retired. Binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association. Yun, pagka narinig mo, Philippine Military Academy. Tapos, check mo sa dulo. Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga issue ng korupsyon sa Marcos Jr. Administration. Yan, Marcos Jr. Administration, mga bossing. Pakiramdam mo, putik na yan. Ito na, yung AFP na. Mag-aaklas na laban sa Pangulo. Yari na tayo. Yari na tayong nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, pag inanalisa mo po kung sino yung napakahabang achuchuchu na sinasabi ng pangalan ng Semenay, mga bossing, mga retired na naman po, nakagaya ni Dado. Oh. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. Yan po yung yung naririnig nyo mga kababayan. Yung naririnig nyo po yun yung tawag dito, interview sa ating Pangulong Bongbong Marcos. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno para kay Marcos Jr. ang mga yan naman ho talaga mga bossing Biruin mo, napaniwala, di ba? Yung mga DDS na bangag ang ating Pangulo. Naknantaw kwa, ilang taon na natin, magdadalawang taon na, hinahanap po, ebidensya nyo. Wala naman hong mga ipinapakita itong mga DDS sa pangunguna ni Maharlika, o siya yung mga nagsisisigaw niyan, yung mga utu-utu naman na mga DDS, oo nga, bangag yung Pangulo. Paano mo nasabi yan? Ngiwi ganun nakaganon. Samantalang inedit lang po ng mga DDS, mga kababayan. Anak ng tinoklayan. O paano yun? Paano lalakas yan? Paano nyo hindi masasabi na pamumulitika lang ang ginagawa ninyo dyan? Di ba? Lahat ng i-issue kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng i-issue
kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Wala hong napatunayan. Umabot pa sa punto, mga bossing, no? Umabot pa ho sa punto, mga kababayan, na meron pa daw pong tatluhan sa kama. Wala ding napatunayan. O eto, si John Carlos Nagunggong, napaniwala. Bakit wala din daw drug test? Putang ina ka, ano yung drug test na yan? Napapamura ako tuloy eh. Anong drug test? Drug test ba ibig mo sabihin? Yung drug test, hindi namin alam yun. Tyrad ba yan ng sasakyan? O kung ano gusto mo i-test. Drug test yan. 2 beses na ang nag-drug test ang Pangulo bago mag-eleksyon at pagkatapos mag-eleksyon. At pati si Vic Rodriguez, sinabi nga, nakasama siya doon sa pagpapadrug test. Anong ayaw magpa-drug test? Ano ang Pangulo? Utu-utusin nyo? Si dating Pangulong Duterte nga buong panahon nung kanyang panunungkulan, pinapag-drug test. Ginawa niya ba? Wala naman din, di ba? Hindi niya tinupad. Ano sabi ni Harry Roque doon? Wala pong dapat magpa-drug test. Hindi po dapat magpa-drug test ang Pangulo. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Diyan sa pinagsasasabi nyo, drug test ang Pangulo. Ilang beses nagpa-drug test. Kasama pa si Panort. Yung medyo mataas yung medyo mataas nandito na sa kalahati ng ulo yung umpisa ng linya ng bahala kayo, no? Ayun, niloloko nyo lagi yun. Kasama siya doon, di ba? Sinasabi niya, kasama po ako doon sa nagpa-drug test. Kasama po ako nung nagpa-drug test ang Pangulo, kaya masasabi ko po na walang totoong bangag. Mamaya isa din niya si Panort na nasoplak ni Espiritu. Dati masamang espiritu, ngayon medyo mukhang madaming pinapaiyak sa espiritu ngayon, mga kababayan. Tuloy natin to. Diskusyon ngayon sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan. Daon na lang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko. Dati GAA, nahuli kayo. No, nahalata ang dating Pangulong Duterte, dati GAA. Pati yung anak niya si Basti Duterte, superpose. Malicious GAA. Tapos nung nakita, bakit nyo ko-questionin yung GAA? Biglang pinalitan. Ilang oras lang ang makalipas. Di ba, mga kababayan? Halatang halata ho, mga bossing, na mahilig at talagang nagpa-plant sila. Planted yung mga ebidensya. Sino ang may sabi na nagpa-planta sila ng ebidensya? Paki-comment nga dyan kung sino yung umamin. Kundi ang mga blankong items sa BICAM report o ang final version ng budget bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon. Ayan na daw po, mga bossing. Yung mga Philippine Military pinahaba nila. Rektahin nyo na kung ano ang posisyon niyang mga yan sa gobyerno ngayon. Sa Pilipinas na pinagmumula ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal. Yun po, mga kababayan, mga dating general, opisyal ng PNP, AFP, etc. Kagaya lang din po nila Dado at yung isang kasama ni Dado na gano'n, butik na yan. Siguro kapag nagbablog yun, ganito kalayo, dyan. Bakit? Ito yung lamesa ko. Ganyan kalaki yun. Tapos magkasama doon sa kama. Kala mo nakaganon, mag-sweetheart Bakit ayaw tumigas? Diba? Pare-parehas lang ho, mga bossing, na mga samahan ng mga uban. Samahan ng mga retired na.
wala nang, alam nyo, doon sa mga apo nitong mga to, ibili nyo ng pangganchilyo, yung mga lolo ninyo. Ano? Ibili nyo ng pangganchilyo. Baka pag sinabi niya pupunta sa EDSA, baka ilang araw makapunta yan sa EDSA. Bago dumating, tapos na. Mababagal na huy. Ano? Seminay naman. Saan nyo ba pinagpupulot? Yang mga nagpaplano. yang mga nagpaplano na kumalabas sa gobyerno. Saan nyo pinagpupulot yan? Baka pinakabata dyan, ha? Si Tentay 5. Oh. Baka masama pa yan sa grupo ni Dado. Yung grupo ni Dado, mahilig yung mga tumegi. Papatayin kita, sisilaban namin kayo. Ayun, nung nakasuhan, medyo naglaylo, medyo tumahimik. Hanggang sa medyo, siguro, kinabahan. Nagtago, umalis ng bahay niya. Di ba? Sisilaban namin kayo. Screenshot lang namin kayo. Paulit-ulit. Sige lang, screenshot. Putik na yan. Tapos, yung cellphone ni Dado, 64 MB lang pala o 64 gig lang pala yung memory. Kaka-screenshot doon sa mga vlogger. Screenshot. Si Chris Ulo, 30 screenshot na. Si Mark Ramos, 50 screenshot na. Kada angulo. Buhay pa din. Hanggang ngayon, hindi pa din nasisilaban. Napuno. Napuno yung memory, kaka-screenshot. Ayun, hindi na gumalaw. Hindi na gumana. Ano? Kala ko yun yung dahilan kung bakit hindi nakapag-vlog si Dado mga ilang araw eh. Yung pala dahil nakasuhan. 6 na araw o 10 araw yata walang vlog si Dado. Tuloy natin to. Ay nako, balitang ano na naman to? Balitang retired, mga bossing. Tuloy. Dahil hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. Ayun, tahimik daw sila. Pero binasag na nila ang kanilang katahimikan. However, nung General Assembly namin, nung January 25, Aba, may General Assembly pa talaga, mga kababayan. Ilan kayo? Yung ba yung 32 kayo doon? the General Assembly voted that the PMTAA will go against corruption. Numero 1 sa puna ng retired officials ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan. Saglit lang. Di ba mga retired dyan? Ano naman kaya ang sabi ng mga nakaupo at mga nasa posisyon? Kasi ito yung mas importante kesa dyan sa mga retired na yan. Yung mga retired na yan, pangganchilyuhan na lang yung mga yan. Sabihin doon sa isa habang umungo yan, nanganga, paunahan tayong makabuo ng ganchilyo. Diba? Ito ang importante. Armed Forces of the Philippines reiterate support for government. Tapos sasabihin pa, we will watch your back. Paano na yan? Yung mga retired ninyo. Tapos mababalitaan nyo, no? Ano pa nga na? General Marbil. In-extend sa PNP. Tapos nandiyan din si General Torre. Papalit. Naku, naloko na. Yari na. Wala. Lalong maiinis yung mga yan, mga bossing. Lalo na yung seminay na yan. Lalong mabubisit yan, mga bossing. Bakit to? G na G sila kay Torre eh. Di ba? Sabi ni Dinar Agustin, wag ka alam. Ano yun? Wala akong alam. Ang alam ko lang ito, yung totoong AFP, yung mga nandun sa posisyon. Ano sabi? We will watch your back. Susuportahan at tuloy ang pagsuporta sa gobyerno. Alam nyo, kapag itong mga seminay na to, mga nagbalita, akala mo talaga may mga magkukudita na no? Yung pala, yung mga magkukudita, kailangan pa ng mga wheelchair. Tara, punta na tayo doon.
Halika na. Mag-EDSA na tayo doon. Oh. Kayo naman. Linoloko nyo ang taong bayan. Ano? Pinapasakalyahan nyo ng ito na ang armed forces. Pagdating pala sa dulo, mga retired na din yan. Oh, ayan suporta ang AFP. Nakapakadali. Simple. Suporta ang AFP at ang PMT. Questionin pa ba natin? Kung gaano ang suporta nila sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Tatanungin pa ba yon? Dehins na. Alam na yun. Di ba? Sige nga, tuloy pa natin. Baka may makuha pa tayo dito sa mga sa mga sinasabi sa Semenay. Hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Ako! Parang napakasakit na Uy, parang laban kay BP Sara to Ulitin ko ano daw? Kasi ang Pangulo, wala namang ganung wala silang ebidensyang maipakita na ganun. Di ba? Kay BP, meron tayong iniintay na sagutin ang Vice Presidente. Sa Pangulo, wala naman tayong iniintay. Paulit-ulit lang yung hair follicle test nila. Hair follicle, hair follicle, hair follicle. Siguro si Atty. Vic laging nagpapa-hair follicle, Atty. Vic, kung saan ka man, yung inaasam mo na pagka-senador, siguro mga 2058. Ayun, baka pwede. Pero ngayon hindi. Siguro,